So, okay, continue tayo. Last ano natin is nakapag-add na tayo ng mga packages natin. Then also, meron na tayong mga structure ng ating mga folder. Okay? So, dito tayo sa base app. So, sa base app, ano mong ilagay natin? Ang gusto ko ilagay dito. So, dito yung title natin. Then, dito natin ilagay yung routes natin. So, sa router config natin, so maglalagay tayo ng routes. So, saan ba yung routes na yan? Dito yung routes natin nakikita sa core natin, sa navigation, yung routes na to. So, ang gagawin lang natin dito is magpa-final lang tayo ng global key. Then, navigator states. Navigator state, wala. Navigator state. Okay. Then, root, navigator key. Then, global key, which is magkaroon tayo ng navigator state lang ulit. State. Okay. Yan. Then, meron lang tayo dito debug level na root. Okay. So, yan. Then, next is yung routes natin. Ito na yun. Go router natin. Yan. Then, dito list yan siya ng mga lahat mga go router natin. So, go route lang tayo. Then, yan. Dito, before natin ipagtuloy yan, ang gagawin kasi natin dito is yung ating mag-create muna tayo siguro ng splash natin. Splash. Okay. Splash screen. Splash page. Splash. Dart. Lagyan natin ng page. Okay. Lagyan natin ng page. So, mangyayari actually, dapat stateless siya. So, wala pa naman tayong ginagamit na state management. So, pansamantala, stateful ko muna siya. Okay. Splash page. Pero babaguhin din natin yan later on. Yan. So, ang gusto kong mangyari dito is magkaroon tayo ng scaffold, then body, then column, then children, then text, then meron tayong sulat natin tayong splash page. Okay. So, mag-cons muna tayo. Hindi ko maka. Then, after nyan, mag-cons tayo. So, gawa tayo dito ng ating page config. Page config.dart. So, gagawa tayo ng page config.dart dito. So, mangyayari lang, kailangan lang natin dito is yung class lang naman ng page config. Then, magkaroon tayo ng final icon data. Gaya sabi ko sa inyo, bakit meron siyang icon? Liberty material kasi nga usually ginagamit siya sa web. So, sa mga menu may mga icon yan. So, nakasanayan ko na yan siya. Then, meron tayong widget dito which is na-label ito. Kaya meron question mark. Then, import lang natin. Magawa lang tayo generate lang tayo ng constructor. So, after nyan, mag-create lang tayo ng child. In case na walang child, walang null ito, walang binigay na what's this? Di ba kasi na-label ito? In case na wala ito, ang gusto natin mangyari is yung magkaroon tayo ng placeholder. Actually, hindi naman dapat placeholder ang nakalagay dito. Siguro pwede natin gawin ng siguro lagay natin ng scaffold. Yan na lang, placeholder na lang muna. Bali kung mayroon child siya. Kung wala, placeholder ang ilalabas niya sa child. So, okay. Then, dito,
sa ating splash muna, gawin natin dito is lalagay natin yun. So, magkakaroon tayo ng final static, I think final page config is page config. Meron tayo ditong icon, which is icon, I think splash ba to? Splash or home na lang natin, hindi naman natin siya ilalabas sa yung icon. So splash natin, then magkakaroon tayo ng child, which is yung ibabalik natin yung splash page din. So dapat is naka-cons siya. Okay, so bakit constant expression depends on itself. Set up value, constant value, initialize a field to a constant value, removing the cons from the construct. Remove po daw to. Tama ba? Remove po siya. Okay, wala siyang ano. Sige, try lang natin. So, mangyayari dito, I think magka-create muna tayo ng may routes tayo. Create muna tayo ng navigator key dito. Bakit walang T? Root. Yan. Taba, magkaroon tayo ng initial location na to. So, initial location natin is mangyayari. Dapat yung ang ilalagay natin ito is yung may slash. Okay? Splash page dot page config dot name. Okay? Instance page now where it can be accessed using static access. Hindi siya magamit daw using static access. Check na natin. Lagyan natin ng static to. Okay. Oops. Lagyan na natin ng cons. Okay. Lagyan natin ng cons ito. Okay. Okay na. So, gawin natin dito, sapat natin, name natin. Yung name natin is yung splash page dot page config name. So may dalawa kasi parang ng pagtawag, yung path true path tsaka yung true name. So may makikita natin yan. So yan, sa pagpat ng ginamit kasi natin, dapat ang path natin is merong slash. Yan, splash page dot page config dot name. Yan siya. Then meron tayong page builder na tinatawag. So nandito yung ating context dot state, state natin, state, yan. Then i-return natin yung gusto kong yung magkaroon ng transition. So to transition, so kailangan ko dito is void lang. Then ibabalik lang natin yung cons splash page. Okay, so pero bago yan, balik natin, gusto ko muna tanggalin yung ilagay ito page key. Sorry, wala ko may nahulog. Restoration ID natin, state page. Ito mga nilagay ko dito is nasa guide lang kasi ito, kaya nilagay ko lang din talaga. Okay, so yun na pinaka basic nya. Okay, so kung routes natin, i-import na natin dito. Oops, mali ako. Import import yan, import natin. So restart natin. Ano mangyayari sa
I think kailangan ko stop muna. Then, i-run ko siya. Ang sabi niya? Dart.js. Okay. May na-import ako na Dart.js. Dapat wala tayo nito. Okay. Run ulit natin. Baka yung kanina dito. Iba yung na-import. Kernel snapshots invalid. Why? Okay. Dapat yung ating minimum SDK daw is 19. So, sa build, build, Android, app, build, dapat daw is 19 ating minimum SDK. So, sa pagkalong sa bagong policy ngayon yata is, ang gusto ng is 33 ata, 32, I think 33, yung dapat target ng Play Store, Google Play Store. So, i-33 na lang natin to. So, bakit ito may So, walang yan. Ang problema yan. Yan. Post natin to. Ayan, ulit natin. So, medyo matagalan talaga yung pag-run. Pause muna natin. Okay, nag-run na. Medyo matagal siya po sa una. Ito may binago ka sa mga dito. Okay na. Deliver na siyang splash page na tayo. So, nakikita na yung splash page natin. Ayan. Meron na siya dito. So, ang gagawin natin, gusto kong mangyari is naka-center ito. So, paano natin gagawin yun? So, kung natin kailangan ng column, pwede natin ng column. Lagyan natin ng center. I think center dito. Ayaw niya. Okay. Pinakamadali lang dito ang gawin natin is magkakaroon lang tayo ng main axis alignment, center. So, nakikita niya, yun yung tinatawag na hot reload. Okay. So, isa-center lang natin to. Yan. So, gusto ko mangyari ngayon is magkaroon tayo ng panibagong column. Tapos sa taas niya is magkakaroon tayo ng image logo natin. So, pansamantala wala tayong logo. So, ang gagawin ko muna siguro is magkaroon tayo ng icon. Yan, icons, image para sa logo natin. Tapos, i-resize lang natin siya ng siguro mga 150. Yan. So, siguro lagay natin dito is loading. Yan. Or initializing. Initializing. Yan. Yan. So, medyo presentable na yung ating splash screen. So, meron after nyan, so is mag-create tayo ng home muna siguro. Kasi kailangan natin mag-create ng style. So,
Okay, create tayo ng style. So, sa sunod na, may splash na tayo. Okay. Yan. Then, next time, ang ayusin natin yung style natin, yung ating team. Okay. Thank you.